Ngayon ang ating mga nagbabagang balita. Libo-libong estudyante dumagsa sa unang araw ng pagbabalik eskwela. Mga lumang problema sumalubong sa mga mag-aaral sa pampublikong eskwelahan. Masakit po sa ganito, tsaka dito po ako nagsusula. Sana po bigyan ako ng upuan. Mula sa ABS-CBN News Center, Manila, ito ang TV Patrol! Magandang gabi bayan! Balik eskwela na kanina ang libo-libong mga estudyante ng pampubliko. At problema pa rin sa ilang eskwelahan ay ang siksikan. May ilang magulang na naghatid ng anak naman ang naging emosyonal. Bakit hanggang ngayon binabantayan mo pa rin? Kasi ma'am, the only child. First time. Ang ilan naman, halos buong araw pumila sa principal's office para makahabol sa enrollment. Marami ang nagkaproblema dahil galing sa ibang eskwela ang mga anak. Hinahingan lang good moral doon. Pumunta ko rito, pabalikin na naman ako. Pabalik-balik na ako. Sayang pamasahe ko . Yung card niya kukunin ko po. Bakit? Nahinto po siya. Second year ulit. Kahit nag-uumapaw na ang mga estudyante, hindi naman sila pinagtabuyan ng eskwelahan. Sari-saring probinsya ang kanilang pinanggalingan. And they are claiming that they are a resident of Parañaque. But then, I am assuring them that they will be accommodated. Ayon kay Agustin, ang mga third year at fourth year enrollees ay pwede pang mailagay sa regular program. Ang iba naman, sa open high school na lang talaga. Ang pangat po kasi pag once a week lang po kasi parang wala po matututunan yung mga estudyante. Dapat ang bata ay may kusa kasamang magulang. If they fail twice or drop twice, they already forfeited their right to be in the regular program. Bagong klase, dating problema o lumang problema. Tulad ng kakulangan ng classroom at teachers, ang sumalubong naman kanina sa mga estudyante. Sa may Batasan Elementary School, daan-daang estudyante pa rin ang nakasalampak sa sahig dahilan sa walang upuan. Nagpapatrol si Zen Hernandez. Ganito ang sumalubong sa mga estudyante ng Batasan Elementary School, mga hinating classroom para pagkasyahin ng dalawang klase. Hindi rin sapat ang mga silya, kaya ang ilang estudyante napilitan na lang umupo sa sahig. Masakit po sa ganito, tsaka dito po ako nagsusula. Sa tuhod ko po. Sana po bigyan ako ng upuan. 42 classrooms ang kakulangan sa Batasan. Lalo pa kasing lumobo ang populasyon ng paaralan na nasa 13,000 ngayong taon. Marami kasing lumipat galing sa mga pribadong eskwelahan. Ang problema pa nga dyan, minsan, wala talagang credential. Kasi hindi nakabayad for a year or two sa private schools. O temporarily na ini-enroll natin, tinatanggap natin. Isa si Claire sa mga batang galing sa private school. Hindi na raw kaya ng mga magulang niya ang gastos, kaya pumayag na rin siyang magpalipat. Okay lang po sa akin kasi po para po makagandi po sa sa mga babayarin ng mama at papa ko. Sa President Corazon Aquino Elementary School, siksikan din ng higit 8,000 estudyante. Pero mas problema ang kakulangan ng mga teacher. Kulang ako ng teachers. Wala nga talagang pahinga si teacher. Malilipasan ka ng gutom tapos hindi mo na mamalayan ang oras. Siyempre, yung kasasawa, yung lalamunan. Yung sakripisyo, ang dami. Siyempre, yung tiis ka ng init. Sa kabila nito, tuloy pa rin sila sa trabaho at diskarte para maturuan ng maayos ang mga estudyante. Nasa 20 teachers pa ang kailangan dito sa President Corazon Aquino Elementary School. Ayon sa paaralan, Mayo pa sila humiling sa DepEd, pero hanggang ngayon ay naghihintay pa rin ng kaukulang aksyon. Zen Hernandez, Patrol ng Pilipino.
Nagrally sa tapat ng DepEd Central Office sa Pasig ang mga miyembro naman ng Alliance of Concerned Teachers o ACTA. Ipinoprotesta nila ang kawalan umano ng preparasyon sa K-12 program ng DepEd. Giit ng grupo, posibleng bumaba ang kalidad ng edukasyon dahil dito. Binanggit ng grupo ang kakulangan ng guro, classroom at learning modules sa mga pampublikong paaralan. Pero ayon kay DepEd Assistant Secretary Jesus Mateo, 60,000 guro ang kinuha ng ahensya ngayong school year. Patunay daw ito na handa sila at gagawin nila ang lahat para matiyak ang tagumpay ng K-12 program. Meron pa tayong ina-hire ngayon na 61,510. Idadagdag pa natin yung tinatawag nating LGU paid na tumataya sa 37,000 plus. Ay dadagdag pa rin natin dito yung tinatawag nating volunteer teachers na 35,000.